Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nako, ito po breaking news, no? Simpleng Pasko kasama ang Blackpink sa palasyo. Oh, habang inaanyayaan ni Marcos Junior ang mga ahensya na gawing simple ang Pasko, usap-usapang di umano'y Christmas party sa palasyo kasama ang Blackpink. Ito po yung trending ngayon, no? Saka alam nyo mga kaibigan, yung gawing simple ang Pasko, napaka-plastic po niyan para sa akin eh. Totoo lang. Sa totoo lang. Tapos ikaw gusto niyo masaya, di ba, diwa niyo ng Pasko? Dahil lahat naman gusto nagbibigayan ng Pasko eh. Pero pag nakapagmudmud ng pera gamit ang kaba ng bayan, buwagas. Hindi ko sinasabing sila. Yung ibang politik, alos karamihan, di ba? Ang kakapal na mukha kahit sa mga LGU, sa mga mayor, sa mga government, sa mga, alam mo yun, sa mga, hindi sa national man o sa local, hindi lahat na wag mo na magarbo ang Pasko. Yung mayor, wag daw magarbo ang Pasko. Yung Christmas party nila, simple lang. Papumunta ka, covered court lang. Yung gantong regalo. Pero mababalitaan mo yung mga hinayupak, mangingibang bansa, pati kasama mga hepe. Aminin nyo yung mga taga City Hall. Wag nyo natanggihan. Lalo pa kaya national. Hindi ko sasabihin lahat, Mga kaibigan, matagal po ako sa local. Ganto po ang kalakaran. Mga plastic po yan, mga nagsasabi na ang Pasko, di umano'y, gawing simple. Pero pag nakamudmud ng pera sa eleksyon, ang laki ng pinamudmud nila kesa dun sa salin nila. Halimbawa, ang salin mo, 20 million. Yung ginastos nila, umaabot ng mga 200 million. Tanungin mo, saan galing yan? Pera daw niya. Alam nga na, mababiolation siya pag nagbigay siya. Di ba, pag tumanggap ng pera sa Comelec? Kung hindi ko ipagkakamali, yung alam ko pagtanggap ng pera hindi ko alam kung sa company ba o may violation. Nataka ka. Kaya ang pa-plastic po ng mga politiko, pag may nagsasabi na gawing simple ang Pasko, mga bugok, wag nyo nang gawing simple ang Pasko. Lantaran nyo naman ninanakaw yung kaba ng bayan. Hindi to, mga ibiyak. Di ba? Yung kalsada, yung tinitibag, yung dinidrill yung kalsada, ang ganda-ganda ng kalsada, dinidrill nila, sabi niya ng isang netizen wag nyo nang tibagin yan. Kurakutin nyo lang yung pera kasi naiistorbo yung tao dun sa lugar. Hindi malaking bagay yun yung tinitibag yung kalsada. Isipin mo, papasok ka ng maaga lagi. Hindi lang yung bahay na subdivision na apektuhan. Yung buong area ng kilometro na apektuhan. Bakit? Traffic. Pati yung kabilang syudad, kung dito ang binabakbak yung kalsada, traffic din doon kasi gawa na ito. Gets? Apektado ang pagpasok, apektado ang pamumuhay ng mga empleyado. Ganyan mga kasugapan tong mga to. Kaya sasabihin mo, ang Pasko gawing simple lang. Tapos makababalitaan mo sa national, nag-ibang bansa, kinurakot ang pera. Di ba? Sa Christmas party, magkano gagastusin mo dyan sa kurakot mo? Di ba? Huwag nga kayong mga plastic. Magpakatotoo tayo. Gumastos tayo ng gusto natin gastusin. Nabatay lang naman doon sa dating kinikilos. Di ba? Total naman, Pasko, bigayan Sasabihin mo, ang Pasko simple lang. Napaka-plastic niya, huwag kayong maniniwala sa mga politikong ganyan, lalo sa mga LGU, lalo sa mga local government. Hindi lahat ang pa-plastic niyan. Kakapal ng mga pagmumukha. Di ba? Nakapag-itang ulo bakit? Alam nyo, harap-harapang garapalan tayong ginaganito mga to. Dahil yung flood control issue, hindi nila masolve-solve. Kahit masosolve na ng isang tao na si Senator Rodante Marcoleta, pinapalitan nila, inililis nila issue. Kaya yung mga tao tuloy na mapagsamantala, yung mga nakaupo pa rin na mapagsamantala, ay ika-ay niya, wala napaparusahan hindi magnanakaw. Para magnanakaw ako. Kasi wala Nakita nila, investigasyon, ganito lang bilyon ang usapan, bilyon o trilyon. Trilyon ang usapan. Yung investigasyon nila, kung ano pa baga. Kung bukas ay mag-hearing tayo, anong sinasabi ni Boy Tago sa ni Pepsi? Anong sabi ni Pepsi? Kung kailan na, di ba? Makikipagpulong pa kitang baluslos. Di ba? Kung kailan nila gusto mag-hearing, mag-hearing sila. Kung kailan nila gusto i-resume, wala silang pakialam. Kung bababa si Boy Tago sa posisyon bilang Blue Ribbon, bababa siya. Kung kailan niya gusto bumalik, babalik siya. Yan ang investigasyon na may direksyon. Bugok. Tama, mali. Yan po ang may investigasyon na sinasabi ni Pepsi na may direksyon kaysa kay Senator Dante Marcoleta. Ito naman mga uto-uto na nagpapaniwala sa mga to, yung mga trolls, pati yung mga loyalista, pati yung mga pinklawan, nakikisakay sa issue ng gugulo, DDS na. Wala silang ibang nasa utak kundi DDS. Yan utak nila.
Yung pink lamang pati yung mga loyalista. Wala sila ibang utak na sa DDS lang. Pero yung realidad, hindi nila kayang pansinin yon. Di ba? Kung ito ngayon, simpleng Pasko kasama ang Blackpink sa palasyo. No, hindi natin alam kung confirm to, totoo to ha. Pero ayon po sa binalita po, ito po. Simpleng Pasko kasama ang Blackpink sa palasyo. Umapila si Pangulo Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na iwasan ang magarbong Christmas party bilang pakikiramay sa mga kababayan na salanta ng susunod na kalamidad. Sko po. Ngayon lang to nangyari. Taon-taon may kalamidad. Ibig mo palang sabihin, taon-taon kayo magarbo ang Christmas? Wala sa katuwiran to mga to eh. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Kahol, layunin ng pananawagan ng Pangulo na ipakita ang malasakit at pakikisa sa administrasyon sa mga Pilipinong patuloy ang pambabangon mula sa pinsalang dulot ng Bagyong Lindol. Huwag ka maniwala na may pagmamalasakit to mga to. Kung may pagmamalasakit, ipinatawag na, ikinansila na yung passport nung nandoon natatago sa Spain. Dahil yun ang nakakaalam ng insertion kung bakit siya gustong ipatawag. Pero ng taong bayan yun. Masaya na kami ng mga taong bayan at tinuturing namin isang malaking malasakit para sa amin mga taxpayer na mapatawag nyo yon kahit yung dalawa si Tambaluslos doon sa hearing, utusan nyo si Boytago at si Pepsi na na gawin yan. Ang makakagawa lang yan, hindi si Senator Dante Marcoleta, hindi taong bayan. Hindi nila pinakikinggan ng taong bayan eh. Ang tinuturing kami ng mga yan, trolls. Tinuturing kami ng mga trolls, mga bayaran daw kami. Yan ang turing sa amin. Kaya ang makapagpapabago lang lahat yung Pangulo. Kaso anong ginagawa ng Pangulo? Marami siyang ginagawa. Nakapagpapatayo siya ng mga establishment. Pumunta siya ngayon sa Cebu kasi gawa ng baha, lindol. Normal yun sa isang leader. Hindi na bagong bagay yun. Parang ganito Yung chef. Uy, ang galing ni chef. Nagluluto yan. Siraulo ka. Ang chef talaga nagluluto. Alam nga naman tumambling yan. Gets nyo? Ang hirap kasi sila, oy, Pangulo, tatrabaho yan. Normal. Alamang. Nagtatrabaho yan. Magtaka ka yung chef, nagpupunas ng lamesa, nag-aayos ng mga kordon, yun ang dakilang chef. Hindi lang pala chef to. Nagagampanan niya yung mga paglilinis, nagja-janitor din siya. Di ba? Hindi siya sabing, uy, yung chef po magaling magluto, nagluluto pala. Nagluluto talaga ang chef. Ganun, naintindihan nyo, ganun din sa presidente. Yung sabi ng mga loyalista, ang Pangulo, tatrabaho, masipag. Normal, syempre. Government, employee ka presidente ka pero hindi na inahanapan namin si Junior ng malasakit yung kagaya nito kay Saldi. Hindi kayang pakialaman ni Boytago at ni Pepsi yung kakayahan na maipatawag lahat yon. Sino? Naalala ko kasi yung kay Pangulong Duterte. Pag hindi na kaya ng si Duterte mismo sasalita, ipatawag yan, 3 days, bibigyan kita 5 araw. Buhay man o patay, bibigyan kita 5 araw, lumitaw ka. Di ba, presidente sa salita, may ganyan ba? Sa bagay, magkaiba kay Madam Claire yung kamay na bakal, pati yung pagpatumba. Di ba? Magkaiba kay Madam Claire yun, ibig sabihin nun. Naiintindihan niyo mga kaibigan, mga kamunti, na napakasimpleng bagay na mga to, ginagago tayo, pinagluloko tayo. Di ba? Ayon. Ngunit sa gitna ng panawagang ito para sa simpleng Pasko, may pasabog si Cavite. District Rico Barsaga matapos ibahagi ang impormasyon. Imbitado umano ang K-pop group sa Blackpink Christmas party sa Malacanang. Sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules, November 5, binira ni Barsaga ang umano'y hindi tugmang sitwasyon. Simpleng handaan lang sa LGU sa Pasko tapos Marcos may Blackpink sa Malacanang. Dagdag pa niya, wala talagang pag-asang Pilipinas. Walang pag-asang Pilipinas, mga kaibigan. Pag hindi niya nautusan itong mga si Boytago at si Pepsi, pag hindi niya nautusan itong mga to na ipatawag nyo na dapat ipatawag yung dalawang kasamang driver ni Gotesa, mga Diskaya, pagharap-harapin, si Romualdez, si Saldi, dapat ikaw nag-ano na yan Hindi na kaya ng nila Marcoleta, hindi na kaya nila Boy School Pepsi, hindi na kailangan ni Boytago. Anong gagawin mo? Mangingialam na ngayon ng presidente. Wala naman. Sasabihin sa akin ng mga loyalista, hindi niya trabaho yun. Hindi niya trabaho yun. Ang boss, tandaan nyo ang boss sa opisina, halimbawa ikaw,
technician ka ng computer, hindi naman kayang ayusin ng boss mo kasi hindi niya trabaho yun, tama? Pero kung halimbawa, yung computer technician nahihirapan na at di niya na kayang ayusin, sino ang magre-resolve ba? Yung boss, siyempre, hindi naman siya mag-aayos eh. Yung boss gagawa ng paraan para makahanap ng isa pang IT expert na makapag-aayos dun sa program ng computer kasi apektado yung opisina. Gets? Ganun din sa Pilipinas. Kapag ang isang institusyon o hindi na magkakasundo, hindi na mapatawag si ganito, si ganyan, ang gagawin nun, presidente na, yung boss na ang mangingiala. Patay ka ako na yak. O sige, ito na. Saldi, bibigyan kita. O insan, bibigyan kita ng ilang araw. Pumunta ka, dumalo ka. Para patunayan mo na wala kang kasalanan. Hanggang ngayon, hindi pa siya napapatawag. Huwag kayong maglokohan. Yung saldi kasama ang SunWest sa pinangalanan ng Pangulo. O sige, hero ang Pangulo. O, pinangalanan niya ang Pangulo. Siya nakatuklas ng flood control. Siya pa hero. Kasama daw yung SunWest, Doc. O kasama nga yung SunWest doon. Iimbestigahan ba ang SunWest? Ha? Ano? Yung bang si School Bukol, si ano, naimbestigahan ba ang SunWest? Hindi naman para pagbintangan eh. Tanungin lang at imbestigahan. Kasama siya sa nabanggit eh. Nak ng teting naman kayo, niloloko nyo taong bayan. Ito naman mga loyalista, nagpapaniwala. Di ho ba? Napakalino. Ang Marcoleta niya, Gutesa. O sige, palagay natin ha. Palagay natin na si Gutesa produce ni Marcoleta. Scripted. Palagay natin kakampi ni Diskaya ang Marcoleta at kasama dun sa insurance at kasama pa daw yung relihiyon na INC. Sige, palagay natin lahat yan. Oh, tapos palagay natin lahat ng driver ni Gutesa, produce pa rin ni Marcoleta. Yun ang sabi. Ibig nyo palang sabihin, yung trilyon nawawala, walang may kasalanan? Ha? Kontento na kayo sa sinuli ni Bryce na mga sasakyan? Kakarampot na pera, sa kayo para sa koleksyon. Hindi ba harap-harapan nyo? Bilyon ang pinatalo, milyon, bilyon, hindi na maintindihan. Milyon na pera ang pinatalo ng Bryce sa casino. Ba't di nyo inuusig yung tao? Dalawa lang yak. Kasi hindi niya nilaglag si Tamboloslos. O kaya pogi. Napopogian kayo. Hindi ba totoo? Ba't di nyo inuusig yung tao na yon? Ba't si Marcoleta? Di, palagay natin lahat si Marcoleta. Sino may kasalanan? Wala? Si Bongo? Ang layo niyan. O, wala may kasalanan? Nakapagtataka naman, wala may kasalanan. Di ba? Yan ang hirap sa inyo, na pagpapaniwala kayong galit nyo kay Marcoleta, gusto nyo wala ng kasalanan. O, Blackpink, magkano arkila ng Blackpink? Aba, hindi papayag ang Blackpink, 20 million pesos. Matandaan nyo yan. Baka ito lang sa tansya ko lang hindi ko to siya sabing totoo to Hindi kulang ang 20 million pesos dito. Sa Blackpink to, sikat to eh. Yeah? Ina-arkila mo? Yun nga lang artista dito sa Pilipinas, magkano arkila eh. Di ba? Baka kontrata no, 1 milyon na, malos sikat na sikat. Ito pa kayang Blackpink, ba di bababa 20 million to? Oh, tapos hindi magarbo. Kung totoo to hindi ko alam kung totoo to. Sinabi ni, pasabog si Cavite Representative Kiko Basaga matapos ibahagi ang impormasyon, imbitado umano ang K-pop group ng Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Titindi nyo, nagkakabasa Cebu, kumuha niya pang ganyan. Siyempre, tatanggi nila yan. May nag-link may nag-leak. Tatanggi nila siyempre yan. Ay, walaan niya yan. Yung kahol ng kahol sa palengkera sa Malacanang, yung spokesperson, tatanggi yan. Walang ganyan. Tama, ito sasabihin ng ni Auntie Claire. Madam, may meron daw pong Blackpink na kumakalat daw po na imbitado ang Malacanang. Blackpink? Walang ganyan ang Pangulo. Ang gusto nga kasi ng Pangulo, hindi magarbo ang Pasko. Kasi nga, sa Cebu, nagbaha, may naglindol sa Cebu. At alam ko, sino nagpakananyan? Mga DDS na naman ang nagpakanyanyan. DDS na naman yan, ibabali niyan. Alam niyo naman kung sino nagpapakalat niyan? Mga DDS na naman. Sino naman gusto magpababa ka kay Pangulo? Si Sara, di ba? O DDS na naman. Di ba? Kahit gayahin ko nakakasar. Yun po mga kaibigan na sinasabi ko po sa inyo. Yeah? Magmasid kayo. Eto po. Anyway, eto na po tayo kay kay Harry Roque po na doon po sa gigaganaping INC rally doon sa 16, sabi socializing or sabi ng balita, rally 16, 17, 18 sa November, na dito mo makikita talaga na sabi nagbayad daw ng 3K. Aba, antindi po. Antindi po ng kapal ng mga pagmumukha ng mga to. Nagbayad daw po yung
Mamaya, painggan mo natin to. Painggan mo natin to si Harry Roque. Nagbayad daw ng 3K ang sabi ng kampo, di umano, ng junior. Nagbayad daw ng 3K. Dinayaran daw ng 3K ang Iglesia ni Cristo. Ha? Oh, mamaya marinig niyo yan, ha? Oh, painggan niyo to, Harry Roque. Ako, medyo malamig na po dito sa Netherlands, no? Mga 10 na at talaga naman pong pa-winter na, no? Tapos na po yung autumn, ang mga dahon sa mga puno ay nalalagas na. Tapos na yung mga makulay na mga dahon at ngayon po talaga nakakalbo na sila. At nararamdaman ko na ang lamig sa hangin dito sa dahig. Ganun pa man, bukas ngayon ang aking bintana kasi marami akong mga leftovers na pagkain na parang refrigerator naman ang sala ko. Dahil maliit lang ang refrigerator, iniiwan ko sa labas yung mga pagkain dito sa sala, pinubuksan ko bintana. Meron namang pintuan kasi ang aking sala. At po pwedeng maging refrigerator itong aking sala. No? Congratulations nga pala dun sa aking mabuting kaibigan, si Tina Legarda, nakakuha ng Michelin star, yung kanyang restaurant na Kumba, dyan sa BF Homes. Naku, alam nyo, yung si Tina ay talagang napaka-talented na chef yan. No? Ang aking paborito sa kanya, yung Steak Manila dyan sa kanyang restaurant sa BF Homes. Bagamat itong Kumba, ito'y bagong restaurant na parang fusion na Philippine, Spanish, and Middle Eastern or Mediterranean cuisine. Di ba ako nakakakain dyan kasi binuksan niya, wala na ako sa Pilipinas. No? Pero it must be good dahil matakin nyo, nakakuha siya kagad ng isang Michelin star. No? At karangalan talaga yan dahil konti-kaunti naman po talaga ang mga restaurants na meron Michelin star dyan sa Pilipinas. So maybe one of these days, baka maimbitahan natin si Chef Tina, no, para sa isang talakayan ang makita natin kung ano ang kanyang sikreto at nakakuha siya ng Michelin star agad. No? Congratulations, Tina. So pag-usapan po natin, nakakuha na tayo ng konfirmasyon sa Facebook na galing kay John Lee na isang Iglesia member na meron na po talagang nakatasang rally sa EDSA ang Iglesia ni Cristo. Kung maalala nyo, yung huling nag-rally ang Iglesia ni Cristo sa Luneta, napuno nila ang Luneta. 1.4 million ang nag-attend. Sir Harry Roque, Sir Harry Roque, yung 1.4 million po, ando din kasi ako nung rally ng INC, Rally for Peace, no? Andun niya sila Banat Bay. Alam ko ando si Isko Moreno, ando si Rodante Marcoleta, no? Ayon po dun sa natanungan ko, kasi siyempre, kayo ka maniniwala, dun sa media o dun sa mismong INC member na may data sila na kung ilan ang sumama. Kasama yung mga sa puno, nasa mga kulang-kulang 4 na milyon. Kasi nasa area doon nakikita nyo, 2 million na yun eh. Yung nasa paligid pa, sa Mabini Street, punong-puno. Hindi mahulugang karayong sa Mabini Street. Lahat ng street na yun, hindi mahulugan ng karayong. Hindi inikot ng helicopter yon. Punong-puno doon. Doon ako sa Mabini Street, di na ako makapasok. Umikot talaga ako sa kabila. Naglakad ako papunta sa Diamond, sa Diamond Hotel. Pabalik ng PICC. Umikot ako doon, naglakad ako. Wala masakyan eh. Kahit anong gawin mo, wala masakyan eh. Hanggang sa PICC, parada yung sakyan. Hanggang doon, papunta sa Pasay. No? Umikot ako, naglakad ako, 30 minutes. Umikot ako. Mula Mabini Street. Kung alam yun, sa Maynila, kung nakakalam nyo. Mabini Street, alam niyo yan. Yung maraming hotel dyan. Yeah? Punong-puno yun. Pati yung mga street doon, punong-puno. Milyon din yon, hindi na ibilang. Kaya, yung sinasabi 1.4, hindi ako naniwala. Mga 3.5 yan, or pababa konti. Yun lang po. Kasi may mga puno pa doon eh, nakatakip eh. Na 2 araw na pagrarally, mapupuno nila ang EDSA. Kasi ang EDSA, mas madali naman mapuno yan. Pagamat yan po ay mahaba, makitid po. No? Hindi ang alam ko, hindi na sa EDSA po. Sa Luneta na po lahat, ang alam ko. At nabalitaan ko maraming sasama. Ng Luneta na malawak. Ang tanong na marami, ito na ba inaantay natin para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. at talaga naman pong dapat matapos. May kinakabahan na dito. Marami naninira sa iglesia eh. Doon sa mga ito singit ko lang may singit na ba? Makalimutan natin ito, pinaka-highlights natin eh. Hindi sa akin galing to kay Kiko Barsaga to na pinost niya. Hindi wala siyang caption pero hindi natin sinasabi kung sa kanya galing to o pinost niya rin. Malamang sinare niya lang to. Pero hindi ko alam kung totoo to. Pero sinare niya kasi galing sa kanya. Hindi ko sinasabi totoo to
Marcos administration accuses Iglesia ni Cristo of paying members of 3,000 to attend the member protest against corruption. Sa mga nakaisip nito sa mga vlogger na to, ha? Wag po kayo maniniwala na ang Iglesia ni Cristo nababayaran. Bakit po? Parang ganito sinabi nyo eh. Si Ramon ang nabayaran. Si Atong ang nabayaran yan. Si Pacquiao, nabayaran yan. Si Chavit Singson, nabayaran yan. Maniniwala ka? Bakit? Mayaman eh. Sa tingin mo, mas mayaman si mga nabanggit kong pangalan o Iglesia ni Cristo? Tingin nyo. Ha? Kabuuan ha? Sino mas mayaman? Iglesia ni Cristo, common sense lang. Common sense lang. Gagamit lang kayo ng sentido común. Ha? Ako kapag mamasdan ko i-search nyo sa ChatGPT o i-search nyo kung saan man AI o sa research. Gusto nyo, sariling research na lang. Ilan ang kapilya sa Iglesia ni Cristo? Napakadami. Sa isang kapilya, ang alam ko, walang pas 1,000 yan, ang serial number nila. Kung maghahandog, yun ang tigpipiso na lang. Ha? Kung ang INC sa buong Pilipinas nasa 2 milyon, edi may 2 milyon na sila. 2 milyon na sila. Sa tagpipiso lang sa tagpipiso lang Oh. Anong gagawin mo ngayon? Ang katulad ng isang kilala ko na INC, mahirap lang siya, hindi siya mayaman naghahandog siya ng 100. Mahirap lang 'yon. Estimate mo na lahat. Ang dami naghahandugan diyan, masisipag kasi ng utos sa doktrina sa Biblia, maghandog. Oh. Ilang milyon na nalilikom sa ilang beses ba siya sumasamba? Marami. May Wednesday, may Huwebes, may Linggo, may Sabado. Nalilikom yung mga handog abuloy na siyang utos sa kanilang doktrina. Oh, tanong. Kabuuan ng iglesia ang dami at ang may doktrina sila noong paman, nagkakaisa sila. Kung ano sabihin ng leader nila, sinusunod. Sabi naman ng nila. May nagsabi yung low leader ng INC, uto-uto daw yung member. Paano hindi maging uto-uto? Ha? Ikaw ba naman utusan ka ng leader nila na maging mabuting tao ka? Huwag kang mangalunya. Ha? Huwag kang mapang-abuso sa kapwa. Magtrabaho ka, huwag kang maging tamad. Mahalin mo magulang mo. Maging huwag kang kumain ng mga masamang pagkain. Mag-exercise ka. Alam mo yon? Lagi kayo manalangin sa bahay nyo bago matulog, bago maligo. Lahat inuutos ng leader nila yan. Sa tingin mo, hindi susundin yun? O wala ka sa katino pag hindi mo sunod yun. Kaya pala yung magsasabi dyan, puro kalayawan. O di ba, ano ba makikita mong religion? O bagaman may iglesia ka nakikitang nanginginom sa kanila, hindi naman yun ang pinag-uusapan. Yung aral nila ang pinag-uusapan, hindi yung tao. Sabi nga na iba, hindi pwedeng maging kasiraan ng isang member, ang iglesia. Tandaan mo yan. Iba yung aral doon sa tao lang member. Halimbawa, may nagpanggap na tao, masamang tao, nagpanggap na iglesia, okay, nagpa-umanib sa iglesia. Oh. Yung ba masama na iglesia pagkat may umanib na masamang tao? Di ba? Ano ibig sasabihin ko? Sa pagmamasid ko po sa INC, hindi sila kayang bayaran. Dahil kung nagbabayad sila, sumama kayo. Try nyo. O mag-spy kayo, ganito nila. Mag-spy kayo, magdoktrina kayo, padoktrina kayo sa iglesia, o para matapos ng nyo, magpadoktrina kayo, ilang buwan na naman, alam ko Pumunta kayo sa kapilya, sumama kayo sa kanila sa mga rally, tignan nyo kung binabayaran kayo hindi. Spy lang kayo. Ba't di nyo gawin? Sa 16, sumama kayo lahat kung may babayaran, may nag-aabot ang pera, may nagbabayad. Magsabi kayo ito, binayaran ba kayo? Sige, tanungin nyo. Di ba? Nag-iisip kasi kayo dapat. Hindi nyo ginagamit ang galit nyo sa dibdib, tapos ibubuka nyo sa bibig. Ang ginagamit, ito utak. Utak ang ginagamit sa mga vlogger, Lalo na yung Alfred dyan. Yung vlogger na putak ng putak. Huwag kayong magpapaniwala sa mga vlogger na yan na sinasabi, ganyan-ganyan, binabayaran. Di totoo yun. Babayaran mo, sabi ko nga, sila Ramon, sila Chavit, kaya bayaran, sila Pacquiao. Bakit? Alam mo kasi mayaman. At tingin mo, INC, sino mas mayaman sa mga binanggit kong pangalan? Mas mayaman ang INC. Sa dami ng member, sa dami handog niyan.
Nakabili nga ng arena yan eh. May mga kapilya sa iglesia sa ibang bansa. Baka sabihin nyo sa Amerika, isa lang ang kapilya nila. Sinerch ko kagabi, napakadaming kapilya nila sa Amerika, ang lalaki. Malaki pa sa Pilipinas. Ang dami. Punta kayo sa Hawaii, search nyo sa Google Earth na ang daming iglesia ni Cristo na check kapilya doon. Tumutulong pa sila sa iba't ibang bansa. Nakabili sila ng lupa. Babayaran sila. Hindi ako niniwala. Ano ibig ko sabihin mga kababayan? Gusto nilang palitawin na babayaran ng iglesia ng 3,000. Para gusto nilang palitawin, patunugin, hindi organic yung gagawin ng INC para laban sa demokrasy at transparency. Isipin mo, ang sigaw ng Iglesia ni Cristo, transparency for democracy. Transparency for corruption. Tapos pipigilan mo? Ay, isa lang ibig sabihin yan. Ha? Alam mo may korupsyon, pero kasi nasasangkot si Insan Tambaluslos, ayaw mo kasi loyal na loyal ka dun sa Marcos Sr. Kaya hanggang sa anak, pati ka pinsan-pinsanan, loyal ka na rin kahit alam mong masama ang ginagawa ng insan. Tama, mali. Di ho ba? Oh. Hindi nyo kayang butasan to panalita ko na to. Dire-diretso lang to. Ha? Hindi ka to ibang vlogger dyan, mahihina ulo. Sabi ko nga, mag-live debate tayo. Anong pag-uusapan? Ha? Biblical. Gusto nyo? Di ba tayo? Pagsama-samahin nyo lahat. Pati yung nandun, sabi ng lowest rank kay Marcoleta, nag-lowest rank, magsumama siya. Dudurugin ko siya sa luneta sa debate. Niwala ka sa akin. Bigyan ko sa inyo. Hindi ha? Oh, mga kababayan, hindi lang to. Hindi totoo na nagbayaran ng INC dahil sa protest against corruption, no? Tapos babayaran sila. Gusto nyo palitawin, hindi organic yung pupunta doon, napilitan lang kasi bayad. Anong tingin nyo sa 1 milyon na anong tingin nyo sa 1.4, 1.5 sa 4 na milyon na pupunta doon o 3 milyon, bayad lahat? Ganun kahihirap ang iglesia? Mga iglesia ni Cristo, minamaliit kayo. Di ba? Minamaliit yung iglesia ni Cristo. Kakapal ng mga pagmumukha ng mga to. Ang laki ng ambag ng iglesia ni Cristo, pati yung leader nila, ang laki ng ambag sa Pilipinas. Aday, pa nga presidente. Ha? Tapos kung tirahin ito ni Boy Negro, ni Boying, saka, yes sir, saka si Junel, di ba? Wala nga kayong inambag sa Pilipinas eh. Yung iglesia may ambag na sa buong mundo. Hoy, itong Junel na to, kala mo kung sino? Putak ng putak tong Junel na to eh. Di ba? Oh, si Bilibid Queen, putak ng putak dun sa INC, siya nagpasimuno ng mga dilawan eh. Nagpapakalat sa mga dilawan eh na siraan ng INC. Kala mo Junel ha? Wala akong pinangalanan. Wag mo tanggapin ikaw yan. Junel! Junel! O, di ba? Kapal ng pagmumukha mo. Tigas ng mukha mo. For ano ka? For anti-corruption kayo? Banggitin mo nga yung mga nangurakot kung sino. Puro kayo Sara binabanggit nyo. Titindi ng mga pagmumukha ng mga to. Di ba? O, hindi binabayaran ng INC. Wag kayo maniwala binabayaran ng INC. Walang ganyan. Never na bayaran ng INC. Sa yaman nila, kayo pa bayaran yan. Kayo pa bili ng syudad nyo. Sa yaman niya, baka bigyan kayo ng pera niya, tagi 1 milyon kaya. Diba? Pero di gagawin ng INC yun. Diba? Ito lang. Diba? Ang laki ng tinulong ng leader nila sa bansang ito. Hindi lang sa bansa ito, sa buong mundo. Ha? Ang leader ng INC, handaan nyo, tumutulong sa lahat. Sila ang kauna-unahang tumutulong. Habang kayo, walang ginagawa. Diba? Publicity lang. Di ba? Oh, maiba na tayo. Huwag na dyan. Dito na kay Harry Roque. Oh. Pa kung dapat bang mawala ng Marcos administration, maawa na po kayo sa Pilipinas. Umabot na po ng 60 ang palitan sa piso. Ibig sabihin, wala na pong kumpiyansa kahit sino sa piso. Bakit po? Kasi nga po, lumalabas na napakahina na ng ating ekonomiya dahil nga po sa dalawang bagay, no? Sa korupsyon, nalantaran, at pangalawa, dun sa masamang pangrelasyon at panglabas ng Pilipinas na talagang inaaway ng Marcos administration, ang pinakamalaki at pinaka-importanting trading partner ng buong daigdig ngayon, ang bansang China. Yan po ay ating pinagbabayaran na ngayon at ang resulta po ng mas mahinang peso ay lahat po ng inaangkat natin para sa pang-araw-araw nating pangangailangan, pangunahin na dyan ay gasolina ay lalo pa pong tataas ang presyo dahil
nawawalan po ng balor ang piso, mas maraming piso ngayon ang kinakailangan para bayaran yung ating gastos, lalong-lalo na sa gasolina. No? At siyempre, lahat naman po kapag tumaas ang presyo ng gasolina ay tataas. Kasama na po dyan ang presyo ng pagkain dahil lahat naman po ng pagkain meron talagang halaga for transportation. No? Now, bukod pa po dyan, all-time low na po ang ating stock market. We have the worst performing stock market in the world. Ibig sabihin po, yan ay nagpapatunay din na wala na rin kumpiyansa yung mga nangangalakal, yung mga nag-invest, mga nagbibigay ng kapital sa Pilipinas. At hindi na natin kinukonsider na magandang investment opportunity in Pilipinas dahil we have the worst performing stock market on earth ngayon. No? At bukod pa dyan, ayan nga po, no? Kinakailangan ng baguhin ang ating mga growth targets. Binabana po ng growth targets ng administrasyon ng ating paglago ng ating ekonomiya itong taon nito at sigurado sa mga susunod na taon ay ibababa pa rin yan. Ibig sabihin, titindig pa po ang nagaganap ngayon na pagkagutom sa ating bansa at ngayon, 1 sa 2 Pilipino ang gutom. No? So, yan po ang mga kadahilanan kung bakit talagang kinakailangan magpalitan ng gobyerno dahil hindi na natin maaantay pa ang 2028. Ulitin ko po hindi rin po pwede na mag-election tayo sa 2028 na nakaupo pa ang mga Marcos. Sigurado po ako ang mga Marcos dahil hawak nila mga makina na magbibilat ng boto, hindi nila pananalunin si Inday Sara. Ako sa tingin ko, hindi talaga papanalunin niya. Ayaw nilang paupuin si Sara talaga. Kasi lang bakit dalawa lang yan Ano yan takot na sila makaupo si Sara. Kasi alam nilang kahihinat na nila pag naupo to si Sara. Magtataguan to, maglalabasan ng bansa tong mga to. Titingin ko lang Sila pa rin ang nakaupo sa 2028. So kinakailangan po talaga matanggal ang mga Marcos ngayon na, now na, not tomorrow, not in 2028. Dahil baka nga po, wala na tayong kinabukasan na pinag-uusapan kung tatagal pa ng 2 pang taon itong Marcos na hindi talaga alam ko anong gagawin para mamuno sa ating bayan. Bagyo darating, ang sasabihin, nagkakamot ng ulo, anong gagawin natin? Nabangkarote, di umano, nababangkarote, di umano, ang GSIS, nagkakamot ng ulo, hindi alam ang gagawin. No? Anong gagawin natin dyan? Nakikipag-away sa China sa panahon na pati ang Amerika nakikipag-kaibigan sa China. At ang inaasahan pa rin, re-resbakan siya ng Amerika dahil kinakailangan nga ng mga Amerikano ang ating lupain para gamitin na base militar laban sa China kung ito ay lulusob sa Taiwan. Hindi naman niya nalalaman na nag-iigi na yung relasyon ng dalawa. At naiiwan na tayo sa tangkungan dahil nabawalan na tayo ng balor as far as President Trump is concerned dahil habang wala ng banta na magkakaroon ng military confrontation sa panig ng Amerika at saka ng Amerika, wala na rin saysay sa kanilang Pilipinas. So, sinong tutulong sa atin? Wala po. Kaya nga po, yung mga kadahilanan na yan, unang-una yung kadahilanan na kapag hindi siya natanggal, lalong lalala ang pagkagutom ng taong bayan, ang dahilan kung bakit dapat mapalitan na si Marcos Jr. Ang tanong, ito bang rally ng iglesia sapat na beto para tanggalin si Marcos Jr.? Well, unang-una po ang panawagan po laban sa korupsyon, yan po ay magkakaroon ng pinakamalaking rally sa Atrenta. Hindi ko po alam. Atrenta rally? Wala yan. Hindi ko Hindi mapupuno yan. Sa 21 yan, hindi na puno Big, na yun Sa yung September 21 pinusa lahat yon. Kinampanya na nila yun. Hindi mapupuno Bakit? Hindi naman sila nagkakaisa Wala silang isang tinig Nagkanya function sila May Sara Laban, may anti-Duterte, may anti-Marcos, may Pink Lawak, may sinisigaw na corruption dito, panaguti, pero di binabanggit ng pangalan. May dito, pag-resign si ganyan, gaya. Kita nyo? Paano magkakaisa yung mga yun? Kaya konti lang yung mga yan. Yung 21, yun kung nakita nyo sa 21, babawasan pa yung ganun kakonti yun. Bakit? Kasi alam nila nagkagulo Hindi katulad ng gagawin ng INC, nagkakaisa sila, may isang layunin sila, may isang panawagan, may isang tinig, may isang boses, may isang leader, may isang pamamahala. Di ba? Kaya yung kaisahan nila, hindi kayang tibagin ng Atrenta. Di ba? Hindi naman ito paligsahan, Pero anong nangyayari kasi sa mga post, sa mga Facebook, paligsahan sila. Yung Atrenta, yung INC, hindi naman nakikipagpaligsahan Gagawin nila yung nararapat para sa ikabubuti ng bayan. Di ba? Kung mapapantayan ng ating mga kababayan yung rally ng iglesia na tinawag para sa November 16 and 17. Siguro kakayanin naman po yan. Kung 1.4 yung
nag-attend ng huling INC rally, siguro naman kayang-kaya ng ating mga kababayan ngayon na mag-organize ng 2 hanggang 3 milyong mga rallyista sa iba't ibang lugar ng Metro Manila at Pilipinas, no? Kung ang pag-uusapan ay protesta nga laban sa malawakang korupsyon. So wala naman pong kaduda-duda na kaya naman po yan malabisan pa. Ang tanong, tama na ba? Nandiyan na ba lahat ng mga ingredients para mapalitan si Marcos? Tingnan natin isa-isa. At ito naman ay babatay natin sa kasaysayan. Yung galit ng taong bayan, tingin ko, mas matindi pa ngayon ang galit ng taong bayan sa korupsyon kesa nung panahon na sinuka si Marcos Sr. No? Kasi nung Marcos Sr., limitado ang nalalaman ng taong bayan. Kasi ang meron lang tayo noon, dahil nga wala tayong malayang pamamahayag, yung mga tinatawag natin mosquito press. Pero ngayon, lantad na ang korupsyon, kung gano'ng katindi ito dahil nga sa internet, no? So ikaw ay talagang taga-planet Mars kung hindi mo pa alam kung bakit nagagalit ang tao ngayon sa... Sabi nila, ano daw ginawang mali ng administrasyon. Administrasyon niya kasi yon. Ngayon dapat inaasikaso niya yun. Sabi ko nga sa simula natin kanina, dapat siya may panagutan doon. Di ba? Yung saldi, pati yung tambaluslos. Wala nga ayaw niya utusan si Boy Tago at si Pepsi na, oy, asikasuhin nyo na yan. Ayaw niyang ganunin Ika nga ng mga tagapasunod niya, mga loyalista, hindi daw trabaho ng Pangulo yon. Hindi niya trabaho niya yon, pero puro na yung galit ng tao asikasuhin na niya. Ang korupsyon ng Pilipinas, no? So tingin ko, katumbas na yan. Pangalawa, yung kahirapan ng tao. Kung maaalala nyo po, yung napatay si Ninoy Aquino, nagkaroon din ng krisis pinansyal sa Pilipinas kasi nga po, na-devalue rin ang peso, nawalan din ng balor ang peso. Gaya ng nawawalan ng balor ngayon ng peso, no? Kasi gaya na aking sinabi kanina, no? Kapag nawalan ng balor ang peso, nagiging mahal lahat ng inaangkat natin. At unfortunately, lahat ng kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay, inaangkat pa rin natin. So nagiging mas mahal yung mga bagay-bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. So tingin ko yung kahirapan, mas matindi pa nga. Ngayon nga, nami-measure na natin kung ilan yung naghihirap. Ngayon, kalahati ng Pilipino naghihirap. Pero hindi ako magtataka kung mas matindi na ngayon ang figura kasi hindi naman umunlad ang ekonomiya. Talagang it went from bad to worse. So sa tinding ko, mas matindi pa rin ang ating kahirapan. Ang pangatlo is, alam naman natin na hindi talaga mapupwersang magbitiw sa pwesto ang mga presidente kung nandyan pa rin ang suporta ng humbong sandatahan. So yan ang wala akong alam. Kasi unfortunately, ako'y nasa Netherlands. Hindi ko alam kung anong pulso ng mga militar. Pero mga militar naman, kabahagian ng lipunan ng Pilipinas. Kung nararamdaman ng ordinaryong pamilya ang hirap ng buhay, I'm sure nararamdaman din yan ng ating mga kasundaluhan. Bagamat ngayon kasi nga, dinoble ni Tatay Digong ang kanilang mga sahod, so mas hindi nila nararamdaman yung kahirapan dahil mas malaki ngayon ang sahod nila. Mantakin nyo, siguro ngayon, nag-80 na mga kasundaluhan, kaya medyo hindi nila nararamdaman. Pero habang nawawalan ng balor ang peso, talaga namang lumiliit din ang purchasing power ng mga kasundaluhan. So ramdam na ramdam din nila yung pagtaas ng presyo ng bilihin at kahirapan ng buhay. Now, ang problema din ay meron ba rin mga opisyales sa ating buksandatahan na magpapakabayani gaya ng ginawa ni Fidel Ramos at ni JPE. Sa ngayon, tingin ko malabo yan. Dahil ang Browner at ang Gibot Teodoro talaga naman pong walang pinapakitang kabayanihan sa ngayon. No? Ang kanilang pinapakita ay yung walang batid na suporta dito sa administrasyon ng palpak. Dapat ang sinusuportahan nyo taong bayan. Huwag yung nakaupong politiko, tandaan nyo. Yan sa akin Kung ang maling politiko may kapalpaka, sana taong bayan ang kampiyan nyo. Kasi nag-agrabel dito taong bayan Totoo lang Hindi ko sasabing basagin nyo ang Pangulo, hindi naman ganon. Sa akin lang, kung may proteksyon naman ng Batanggap, ang taong bayan, unawain nyo kasi ano binabaha? Di ba kung ilan pa kayo darating na bagyo? Di ba? Tapos wala lamang katarungan na, di ba pag may nasaktan niya, dapat may katarungan. Ba, may tinumba. Panagutin yung mga pumatay kung sino pumatay. Ngayon naman, pag may bagyo, dapat panagutin din kung sino yung may ano. Wala nga Ayaw manginam ng Pangulo Ito nga si Gibot Teodoro, doon sa ASEAN Summit, nagmalaki pa na hindi raw niya
kinausap ang kanyang counterpart na Minister of National Defense ng China dahil masasama daw ang ginagawa ng China. Hello? Lahat ng tao gusto nga makipagkaibigan na sa China, lalong-lalo na si Marcos Jr. na nagpumilit pa na kamayan si President Xi na labag sa protocol. Tapos ikaw na isang kalihim lamang ng isang presidente na nagsumikap na talagang pinagsiksikan ng sarili para batiin si President Xi. Ikaw pa ang magsasabing hindi mo papansin ang mga Chinese counterpart mo. Di ba mali yun? Ay nako, hindi ko maintindihan. Pero yun nga po, yan siguro ang kulang na ingredient. Kasi mukhang walang suporta ang pagpapalit ng gobyerno pagdating dito sa hepe ng Armed Forces of the Philippines, hepe ng PNP at saka ng kalihim ng National Defense. Kasi nung 2 beses na nagpalit tayo ng presidente, at least yung hepe ng police, PC, na si Fidel Ramos at saka yung Secretary of Defense ni Marcos ay talagang bumitiw sa chain of command na mukhang hindi mangyayari sa ngayon, no? Unless talagang merong iba na mga opisyalis ng militar na magsasabi, aalis na kami sa chain of command at hindi na namin kikilalanin pati si Browner at saka si Gibo Teodoro, no? At hindi nila kikilalanin ang Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, no? So, pag walang ganyan... Ang alam ko lang sa akin, Chorya, pag nanawagan ng pababain si Marcos, ang alam ko pag militar, umalis na rin sa panig ni Marcos, pati mga kapulisan. Hindi ko yung pagkakamali, correct nyo ako tanong to na, hindi ko alam kung totoo ba yun na sabi, wala nang kakampi ang junior, ang presidente, bababa ngayon yun. Pag ang militar pumalig na sa tao talaga, hindi na talagang mga ganun, parang gawin ata I-comment nyo nga sa baba kung sino nakakalam no, na talagang pag nag-people power, pati militar, umanib na, bababa talaga ang presidente. Tingnan mo nga, kung totoo yun, ano kayo, lagay nyo dyan, turuan nyo ako. Na titiwalag sa chain of command, talagang hindi makakasapi sa pagpalit ng gobyerno ang buong sandatahan. Pero, ang tanong nga is, masisikmura pa ba pati ng mga matataas na opisyalis ng buong sandatahan at kapulisan ang nangyayari sa ating bayan ngayon? Ang nakakagalit siyempre, silang mga sundalo, binubuwis ang buhay nila para sa inang bayan. Pero nung ginagawa ng mga politiko, nagpapasasa sa kanilang pwesto, nagpapayaman galing sa kaban ng bayan. Sigurado naman ako na dahil itong mga militar at saka mga pulis na opisyalis na ito ay nag-aral naman sa Philippine Military Academy, nag-aral naman sa PNPA, meron silang sapat na pagmamahal sa bayan para alam nila na kinakailangan na ang bagong kabayanihan now na, not tomorrow. Kung nagbubulag-bulagan ng Browner at saka Antidoro sa realidad ng lipunan sa Pilipinas, sa matindi ng kahirapan, alam ko naman na meron pa rin ibang mga opisyalis na nararamdaman at nakikita yan. At alam nila na meron talaga silang obligasyon na maging protektor ng sambayan ng Pilipino. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Basta po, ang sa atin lang, yung kanina sa Balasyo sa Blackpink, hindi po galing sa akin yun. Ulitin ko ulit baka sisihin nyo ako. Ako ay fake news, no? Yun po ay di umano galing kay Barsaga, yung Blackpink, at ito namang rally ng gaganapin sa 16, 17, 18, antabayanan natin, pupunta po tayo doon ng personal para, hindi ko alam kung magla-live ako or hindi ko alam sa signal kasi may na-signal doon Nakaraan kasi para may jammer, no? Walang signal masyado. Kaya siguro, i-record ko na lang. Abangan nyo na lang sa 16, 17, nandiyan tayo. Kita-kita po tayo dyan. No? Yun. Sa 30, wala yan. Pautop lang ng mga dilawan yan. So, paano po? Paalam sa inyong lahat.